Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya makinig na maigi, unuwaing mabuti at panoorin mo yung video hanggang dulo. Nag-file ka ng application for Italian citizenship. And then, nang ikaw ay mag-check online ng status ng iyong application, napansin mo na mayroon na doon naka-indicate na data scadenza. Samantalang dati ay wala namang ganyan. Ibig sabihin ba na pagdating ng date na indicated ay mai-expire na ang iyong demanda para sa cittadinanza italiana? O baka naman after ng date na indicated ay automatic nang maaaprubahan ang iyong application? Mayroon ka bang dapat na gagawin kapag nakita mo ang data scadenza na iyan? Bakit ang iba ay after 2 years ang data scadenza na nakalagay, samantalang ang sa iba ay mas matagal ng 1 taon dahil yung iba ay 3 years ang data scadenza? Ano ang dahilan niyan at bakit magkaiba? Sasagutin natin at lilinawin natin ang lahat ng mga bagay na iyan. Ang detalye Raga, dopo na sigla, partiamo! By the way Raga, bago tayong patuloy, baka hindi ka ba nakakagamit ng TapTapSend, i-share ko lang ito sa iyo. Mag-download ka lang sa phone mo ng TapTapSend app, either sa App Store o kaya naman ay sa Google Play. And then mag-sign up ka. Para no need ka nang pumunta sa bangko o sa remittance center, sa smartphone mo lang ay makakapagpadala ka na ng pera sa Pilipinas ng libre, as in no transfer fee kapag ka magpadala sa banks at saka sa mobile wallets kagaya ng GCash. Lowest transaction fee naman kapag via cash pickup. Poy, meron pang welcome bonus na mapapadagdag doon sa padala. Gamitin lang ang promo code na RAGACHAD sa first ever transfer. Kaya Raga, itap-tap-send mo na yan. Kung ikaw ay nag-file ng demanda online para sa cittadinanza italiana, per residenza man yan o per matrimonyo, dapat na aware ka na ang umiiral ngayong legye, 2 years ang processing at prorogabile o maaaring i-extend ng another 12 months. Kung susumahin, 2 to 3 years talaga ang normal processing time para sa application for Italian citizenship. Ang basihan natin ay aring Artikulo 9 ter della legge 5 febbraio 1992 numero 91. Itong mga nakaraan na buwan, ang Portale Servizi del Ministero dell'Interno per la Cittadinanza Italiana, nagdagdag sila ng bagong indication doon sa screen kapag ka nag-check ka ng status ng iyong application. Dati ay makikita sa screen ang details ng application gaya ng KPDC, date of filing, saang prefetura, at saka yung status ng application. Ngayon, mayroon na ring voce doon kung saan ay makikita ang data scadenza ng demanda para sa cittadinanza italiana. Dahil ba sa mayroon nang nakalagay na data scadenza, ibig sabihin ay sa date na iyon, maaprubahan na ang application? Ang sagot Raga ay hindi. Ang naka-indicate na data scadenza na nakikita mo doon sa status ng iyong application ay hindi ang data ng granting ng Italian citizenship. Hindi din iyan ang date ng dekreto na hinihintay mo. Hindi rin iyan ang date ng juramento o oath-taking bilang Italian citizen. At lalong hindi rin iyan guarantee na sa exact date na nakalagay diyan na indicated ay mapafinalize na ang processing ng application mo. Para saan ang data scadenza na iyan? Ano ba ang purpose niyan at bakit nila iyan inilagay diyan? Ang data scadenza ay ang reference ng amministrasyone na kung saan dapat ay hanggang sa date na iyon ay matapos nila ang procedure at processing ng application. Hindi dahil sa mayroong data scadenza nang nakikita doon ay mayroong kambyamento. Ganun pa din ang application ay pinaprocess at maaari magkaroon ng iba-ibang
resulta base sa qualifications at saka documents na isinubmit. Ang dumanda ay maaari na maging akolta o aprobado, maaaring ma-reject o rejetata o pure bago sumapit ang date na iyon ay makatanggap ng pre-aviso di regetto. Sa madaling salita, ang data scadenza, ang talagang silbi niyan ay para sa administrasyone o sa mga prefekture at hindi directly sa aplikante. Quindi, kapag ka nakita ang data scadenza doon sa portale, walang specific na dapat na gagawin o documents na kailangang isubmit pa. I-take note mo lang ang data scadenza o pure, i-screenshot mo para ikaw din ay mayroong reference. Para malaman kung mayroon kang dapat na gagawin o dapat na isasubmit pa para doon sa iyong application for Italian citizenship, ang dapat na titingnan ay yung parte ng komunikasyoni. Doon sa section ng komunikasyoni. Doon kasi makikita kung mayroong update or mayroong dapat na gagawin. Pero bakit mayroong iba na ang kanilang data scadenza ay 2 years mula doon sa date of filing? Example, ang date of filing nito ay November 2, 2024. Ang nakalagay na data scadenza ay November 2, 2026. Bali ay 2 years. Samantalang itong isa namang ito na example, ang date of filing ay January 25, 2024. Ang data scadenza ay January 24, 2027. So, bali 3 years ang duration naman yan. Ano ang dahilan? Bakit ang iba ay 2 years at ang iba naman ay 3 years? Ang bisehan niya raga ay ari pa rin. Tanda mo pa itong Artikulo Noviter della Legge 5 Febbraio 1992, numero 91. Yan ang dahilan kung bakit 2 to 3 years ang processing. Kaya kapag ang data scadenza na nakikita mo ay 3 years bale, ibig sabihin ay na-proroga o na-extend ng another 12 months ang processing ng iyong application. Pero dapat na makita mo na mayroon kang natanggap na garneng official communication na galing sa kanila na sinasabi na prorogato di 12 mesi ang processing ng iyong dumanda. Para maunawaan mo pang maigi ang tungkol sa proroga na iyan, ay suggest raga na panoodin mo ang vlog na ito. Kapag ka ba ikaw ay nag-check tapos ay nakita mo doon na ang data scadenza ay natama lang ng 2 years, posible ba na maproroga pa din ang iyong application? Posible raga. Okay? Makakatanggap ka ng komunikasyone. Kung may extend din ng another 12 months ang processing at maaari nila ding baguhin ang data scadenza at magiging 3 years na mula doon sa date of filing ng application. Ang ultimate goal, kapag ka nag-check online ang status ng application ng Cittadinanza Italiana, ay dapat na makikita mo ito. Nakasulat sa Stato della Pratica, la pratica si è conclusa. È stata avviata la procedura per la firma del decreto. Ibig sabihin ay approve na ang application. Ano naman ang mangyayari kung sakali na lampas na sa data scadenza, lalo kung 3 years na, tapos ay wala pa ring resulta? Dapat na i-control na maigi ang mga komunikasyoni na natanggap. Baka kasi mayroong hinihingi na hindi na ibigay o kaya naman ay mayroong pinapagawa na hindi naman nagawa. Dapat din na mag-solicito at mag-follow up sa proper channels at contact details nila. Worst case scenario, kapag ka wala pa din silang maayos na explanation at hindi ma-finalize ang result ng application, sabi nga ay hindi umaavanti, advisable na humingi na ng assistance sa isang trusted na immigration lawyer. By the way raga, ito naman ang isang vlog para sa step-by-step guide kung paano mag-check online ng status ng iyong application for Italian citizenship. Panoodin mo din ang video na iyan para kahit na DIY ay makakapag-check ka online. Ayun raga, umaasa ako, naging malinaw sa iyo at nakapagbigay sa iyo ng information na pinag-usapan natin sa video na ito. Lalo na yung mga naghihintay pa at kasalukuyan na hinihintay nila na matapos at maaprubahan yung kanilang application para sa Italian citizenship. Sana raga ay ma-share mo rin sa iba
para maging sila man, maging aware din dito, maliwanagan din sila at maiwasan yung kalituhan. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala mo. Once again, this is Chad. And always remember, Chad will guide. Ratsiraga! A la próxima!